Kim Chiu sobrang saya ngayon kay Paolo Avellino. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Mukhang masayang-masaya nga talaga si Kim Chiu ngayon sa piling ni Paolo Avellino, at kitang-kita ang ligaya at kapayapaan sa kanyang aura. Ang tambalang, Kim Pao, ay patuloy na nagpapakilig sa mga tagahanga dahil sa kanilang matinding chemistry sa harap at likod ng kamera. Narito ang ilang dahilan kung bakit umaapaw ang saya at tagumpay para kay Kim Chiu kasama si Paolo. Bakit masaya at tagumpay ang Kim Pao? Matagumpay na mga proyekto, mula sa kanilang hit series na Linlang at What's Wrong with Secretary Kim, hanggang sa kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear na kumita ng mahigit 100 na milyong piso, sunod-sunod ang kanilang box office at primetime hits. Oo, tamang-tama ang iyong pagkakabuod sa phenomenal success ng Kim Pao. Napakalaking ambag ng kanilang magkakasunod na proyekto upang tanghalin silang isa sa pinakasikat at pinakahinahanap na love team sa bansa. Ito ang kabuuang track record ng kanilang matagumpay na tambalan. Ang tatlong haligi ng tagumpay ng Kim Pao Linlang, 2023, ang thriller drama series na ito ang naging mitya ng kanilang love team. Dito gumanap si Paolo bilang Victor, isang sima na natuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawang si Juliana, Kim. Una itong ipinalabas sa Prime Video at naging blockbuster hit din ng year ang Uncut the teleserye version sa Free TV, What's Wrong with Secretary Kim, 2024, mula sa heavy drama. Sumabak naman sila sa romantic comedy sa pamamagitan ng Philippine adaptation ng sikat na K-drama. Ang pagganap ni Kim Liwanag at Brandon Castillo ay nagdala ng matinding kilig sa View at Iwan, My Love Will Make You Disappear, 2025, ito ang kanilang opisyal na debut movie sa ilalim ng Star Cinema na ipinalabas noong Marso taong 2025. Nagtala ito ng 12 na milyong piso opening day gross, pinakamataas para sa lokal na pelikula noong taong iyon. Mabilis na lumampas sa 100 na milyong piso marka sa loob lamang ng 5 araw, at umabot sa kabuuang 173 na milyong piso kita worldwide. Mga parangal at kilala, noong 2025, pinarangalan sila bilang Most Popular Love Team of the Year sa GMMSF Box Office Entertainment Awards at umani rin ng internasyonal na pagkilala tulad ng sa Seoul International Drama Awards. Tumpak at may resibo ang mga parangal na iyan dahil talagang pinatunayan ng Kim Pao ang kanilang bagsik sa loob at labas ng Pilipinas. Ang serye ng kanilang mga lokal at internasyonal na pagkilala ay nagpapakita na hindi lamang pangkilig ang kanilang tambalan, kundi kinikilala rin ang kanilang mataas na kalidad sa pag-arte. Narito ang opisyal na breakdown ng kanilang mga napanalunang parangal. Mga lokal na parangal, 2025, Most Popular Love Team of Philippine Entertainment. Pinarangalan sila sa prestihiyosong 53rd GMMSF Box Office Entertainment Awards, German Moreno Power Tandem Award. Iginawad sa kanila ang Legacy Award na ito sa 38th PMPC Star Awards for Television dahil sa kanilang malakas na hatek sa manunood, Best Actor at Best Actress. Sabay nilang inuwi ang parangal para sa kanilang pagganap sa Linlang sa 6DP Choice Awards, Most Outstanding at Popular Love Team of the Year. Tinanghal silang Grand Winner sa 3rd Gawad Dangal Filipino Awards, mga internasyonal na pagkilala Seoul International Drama Awards. Unang nagmarka si Kim Chiu sa South Korea nang manalo siya bilang Outstanding Asian Star noong 2024 para sa Linlang, habang si Paolo Avellino naman ang nakakuha ng second spot. Ngayong 2026, muli silang nominado para naman sa kanilang seryeng The Alibi kung saan nangunguna si Paolo sa botohan. Contentation Awards 2025, Taipei, Taiwan, sabay na nagwagi ang dalawa ng Viewers' Choice Awards, si Kim bilang Favorite Actress at si Paolo bilang Favorite Actor. MBC Awards 2026, South Korea. Kamakailan lang nitong Agosto taong 2026, nasungkit ni Kim Chiu ang prestihiyosong titulong Best Global Star matapos makakuha ng 40.91% ng kabuoang boto mula sa mga tagahanga sa buong mundo. Private but not secret, na estado, bagamat wala silang opisyal na kumpirmasyon kung sila ay magkasintahan na, madalas silang makitang magkasama sa labas ng trabaho, gaya ng mga bakasyon,
shopping, at pagbisita sa isa't isa sa mga taping. Pansin ng mga netizen na napaka-peaceful at blooming ni Kim ngayon. Eksakto ang terminong, private but not secret, para sa Kim Pao dahil kahit umiiwas silang magbigay ng direktang label, kitang-kita sa kanilang mga kilos ang malalim na koneksyon. Matapos ang sunod-sunod na mabibigat na pinagdaanan ni Kim sa kanyang personal na buhay, labis na ikinatutuwa ng publiko na makita siyang muling masigla, kalmado, at blooming. Sa piling ni Paolo, ito ang mga mahahalagang detalye kung bakit buhay na buhay ang usapan sa tunay nilang estado, ang mga patunay sa likod ng private but not secret status, mga low-key na bakasyon, usap-usapan sa social media ang kanilang mga magkakasamang biyahe sa labas ng bansa. Kabilang dito ang mga espekulasyon noong bagong taon kung saan namataan silang magkasama patungong Tromsø, Norway, bukod pa sa kanilang mga nakaraang sweet moments habang nasa Dubai Hills Mall. Todo suporta sa labas ng trabaho, madalas silang makita ng mga fan na magkasamang nagwo-workout, nagpapasama sa shopping, at bumibisita sa kani-kanilang mga personal na commitments. Sa katunayan, ibinahagi ni Kim sa kanyang vlog kung paano siya sinasabayan at pinagbibigyan ni Paolo sa kanyang mga biglaang gustong gawin o puntahan, pahiwatig sa kanilang world tour, noong kasagsagan ng kanilang Love, Kim Pao World Tour sa Estados Unidos at Canada, naging usap-usapan sa Reddit ang isang video clip. Biro ni Kim habang katabi si Paolo, "Kakasunod ko sa puso ko minsan namamali ako. Sana this time tama na," naumani ng hiyawan mula sa mga manunood dahil tila ito na ang kanyang pinakamalapit na pag-amin. Katiwasayan ni Kim, mismong si Kim Chu ang nagpahayag sa isang press conference na nakakaramdam siya ng matinding security at personal na paglago sa kanyang pakikipagtambalan kay Paolo, na siyang dahilan kung bakit napaka-peaceful ng kanyang aura ngayon. Suporta sa It's Showtime, araw-araw ding nagbibigay ng saya ang kanilang mga kulitan at kilig moments sa noontime show na It's Showtime. Ang It's Showtime ang nagsisilbing pinakapalaruan ng Kim Pao, kung saan ang kanilang araw-araw na kulitan ay nagiging rurok ng saya para sa madlang people. Bilang regular host si Kim Chu, tuwing bumibisita si Paolo Avellino, maging para mag-promote ng kanilang mga palabas tulad ng The Alibi o My Love Will Make You Disappear, ay nagiging piyesta ng asaran at kilig ang buong studio. Narito ang mga hindi malilimutang asaran at kilig dynamics ng Kim Pao sa noontime stage, ang maalamat na kulitan ng Kim Pao sa Showtime. Ang housewife, banat, noong nag-promote sila para sa kanilang nakaraang serye, tinanong si Paolo kung anong posisyon ang gusto niyang ibigay kay Secretary Kim, karakter ni Kim Chu. Diretsahan siyang sumagot ng housewife na sinagot naman ni Kim ng nakangiting, "Aalagaan kita," na nagpatili sa buong studio at maging sa mga co-host. Ang eksenang iyan ang itinuturing na isa sa pinakamalaking mitya ng Kim Pao fever sa Free TV. Nangyari ang viral moment na ito noong Marso taong 2024 nang sorpresang bumisita si Paolo Avellino sa It's Showtime upang i-promote ang What's Wrong with Secretary Kim. Narito ang ilang mahahalagang detalye sa likod ng iconic at nakakakilig na banat na ito. Ang detalye ng housewife at aalagaan kita, momentang pa-under na tanong, habang nagbibigay ng mensahe para sa kanilang serye. Tinanong si Paolo kung ano pa ang susunod na posisyon o promotion na ibibigay ng kanyang karakter, Mr. Vice Chairman, kay Secretary Kim. Ang biglaang hirit ng walang pag-aalinlangan, bumanat si Paolo ng housewife. Ang sagot na ito ay labas sa takbo ng script ng orihinal na K-drama, kaya naman agad na nagwala sa hiyawan ang mga host, partikular na si Vice Ganda, at ang madlang people sa studio. Ang resback ni Kim, imbes na magbiro o umiwas, diretsyong tumingin si Kim kay Paolo, ngumiti ng napakatamis, at sinabing, "Aalagaan kita." Ang naging reaksyon, ang hirit na ito ni Kim ang tuluyang nagpasabog sa kilig sa social media. Ayon sa mga ulat, maging si Paolo ay hindi na itago ang pagkailang at pamumula ng mukha matapos marinig ang sagot ng aktres.
Sa mga sumunod na interview, inamin ni Kim na naging napakagaan at masaya ang pagtatrabaho niya kasama si Paolo dahil pinapayagan siya nitong maging sarili niya sa harap ng kamera. Ang kawalan ng pader at natural na palitan ng ganitong mga banat ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mabitawan ng fans ang kanilang tambalan. Ang sarap talagang balikan ng mga panahong nagsisimula pa lang silang magpakilig. Gusto mo bang ang asaran sa Jogging at Clarice? Madalas tuksuhin ng ibang mga host tulad ni Vice Ganda at Vom Navarro ang dalawa tungkol sa kanilang mga sikretong jogging sessions. Sa isang episode, upang makaiwas sa matinding asaran, pabirong sinabi ni Paolo na napagkamalan niyang si Kim ang singer na si Clarice de Guzman, na mabilis namang sinakyan ni Kim sa pamamagitan ng kanilang pirasong Oo Meets Nonchalant na dynamic. Ang asaran tungkol sa jogging at ang nakakatawang Clarice incident ang patunay kung gaano kakomportable sina Kim at Paolo na sakyan ang panunukso ng kanilang Showtime pamilya. Ang birwang ito ay nagugat sa hilig ng dalawa sa pagtakbo, na madalas gamitin ni Vice Ganda, Vom Navarro, at Jong Hilario upang gisingin ang madlang people tuwing tanghali. Narito ang nakatutuwa at totoong kwento sa likod ng kulitan na iyan, ang katotohanan sa likod ng jogging at flang, ang hilig sa pagtakbo, Sunday runs, hindi lihim sa mga fan na parehong mahilig sa fitness ang dalawa. Madalas silang mamataan ng mga tao na magkasamang nagdia-jogging, mula sa kanilang mga Sunday runs at pagsali sa mga fun runs sa Cebu, hanggang sa pagtakbo habang nasa bakasyon o trabaho sa ibang bansa tulad ng sa Vancouver at Dubai. Ito ang paboritong panggatong ng mga host para ibuko ang kanilang mga off-cam na dates. Ang pagpasok ni Clarice Klang noong Nobyembre taong 2025, habang nag-o-promote si Paolo para sa kanilang seryeng The Alibi sa It's Showtime, naging tampok na asaran ang singer na si Clarice de Guzman, na binyansagang Klang. Upang makalusot sa nakatutuwang pagsisiyasat ng mga host tungkol sa kanilang bonding, pabirong idinahilan na tila may pagkakamali o may ibang kasama na nagdala sa kunwaring selosan moment sa stage. Ang Oo Meets Nonchalant dynamic, dito lalong kuminang ang kanilang chemistry. Si Paolo, sa kanyang natural na pagiging tahimik at nonchalant, ay nagbibigay ng mga tipid ngunit pilyong hirit. Si Kim naman, bilang o over-the-top mag-react, ay todo-todo ang tawa, pag-iyak-iyakan, at pabirong pagrereklamo na labis na nagpaaliw sa mga co-host at manunood. Ang double application. Ang joke ay umabot pa sa punto na mismong si Clarice ay nakiride on sa takbo ng asaran at pabirong nag-apply na maging kadouble ni Kim Chiu para kay Paolo, na lalong nagpasingaw sa tawanan sa loob ng studio. Todo suporta ng mga co-hosts, lantaran ang suporta ng Showtime family sa dalawa. Ginamit pa ni Kim Chiu ang stage ng programa kamakailan upang harapin ng may tawa at sayaw ang mga kumakalat na nakatutuwang baby bump o buntis rumors na gawa-gawa lamang ng ilang netizens sa social media. Ang buong pasing suporta ng Showtime family ang nagsisilbing pinakamatibay na kalasag ng Kim Pao laban sa anumang maruruming espekulasyon at intriga. Dahil sa tindi ng sikat ng dalawa, mabilis na kumalat ang mga chismis at nakatutuwang fake news sa social media tulad ng TikTok at Facebook. Ngunit sa halip na magpaapekto, dinaan ito ng It's Showtime sa kultura ng katatawanan at pamilya. Narito ang mga detalye kung paano hinarap ni Kim Chiu at ng kanyang mga co-hosts ang partikular na baby bump o buntis rumor na ito kamakailan. Ang epic na pagsagot sa buntis rumor sa stage ang pinagmulan ng chismis. Ilang netizens ang nag-compile ng mga video clip ni Kim kung saan tila hawak niya ang kanyang tiyan habang sumasayaw o kaya ay may anggulo ng kanyang damit na nagmukhang baby bump. Mabilis itong ginawa ng mga clickbait na video na may titulong nagdadalang tao umano siya kay Paolo, ang Chan Dance Response. Sa halip na maglabas ng seryosong press statement, ginamit ni Kim ang opening segment ng It's Showtime. Humirit siya ng nakatutuwang sayaw habang pilit na iniluluwa at hinahawakan ang kanyang tiyan sabay tawa ng malakas upang ipakita kung gaano ka-absurd ang chismis.
ang pambubuko ni na Vice Ganda at Vom Navarro, todo sakay naman ang mga co-hosts. Pabirong sinabi ni Vice Ganda na ang tanging laman ng tiyan ni Kim Chiu ay ang mga kinain nito sa dressing room, habang siniguro naman ni Vom Navarro na imposibleng mangyari iyon dahil sa tindi ng mga physical activity at marathon training na ginagawa ng aktres kasama si Paulo. Ang pagdepensa sa The Alibi, MediaCon, hindi lang sa Showtime stage natapos ang pagtawa sa issue. Sa mga sumunod na press engagement, magaan din itong binaliwala ni Kim at Paulo. Binigyang diin nila na sanay na sila sa mga gawa-gawang kwento sa internet at mas pinipili nilang pagtawanan na lamang ito kaysa magpa-stress. Ang ganitong paraan ng paghawak sa intriga, na may proteksyon mula sa kanyang mga co-hosts, ang dahilan kung bakit nananatiling payapa at positibo ang kapaligiran ni Kim Chiu sa kabila ng dambuhalang kasikatan ng Kim Pao.